Hi guys! So nga pala si Suud at welcome sa panibago nating vlog. So ito ang ginagawa natin ngayon is office chair, office table. Hindi ko ito matatapos ngayon pero gagawa natin siya ng frame. So, kita nyo, pinagagawa ko, pinutol natin. So ngayon, dinidikitin na natin siya. Nagtataka kayo ba't ko dinidikit yung dalawang plywood niya kasi nga wala tayong 3/4 pag dumarating. So ang ginawa ko, may mga retaso dyan ng mga 1/2. So pinidikit ko na lang sila. And then naging 1 na sila. Kasi 1/2 plus 1/2 equals 1. O di ba ang galing? So ayun na nga. Kinabit ko siya, kinlam, nilagyan ko ng wood glue. At natapos ko rin naman. Hey guys, kita niyo nag-sketch ako kasi kakatapos lang kumain. So nakikita niyo to. Ito yung magiging itsura ng cabinet. Ay no, study table natin. So 136 cm yung laki niya. Sa ganito. So ang gagawin natin, yung frame na lang muna. Okay? Let's go. Sa paggawa ng frame, ang inuna ko nga dyan is putulin yung 2x2. Kasi para naman din mag-ewang-ewang yung natin, study table natin. Kasi pangit naman kung nag-aaral ka tapos mag-ewang, di ba? And then, mas matibay din siya. Right time. Lakas ng ulan. Let's go. Biglaan ngang umulan dyan, kaya sobrang lamig din dyan sa kwarto ko. Kasi yung hangin diretso dyan talaga sa loob. Ay, yung kwarto ko pala is nasa 3rd floor. So, sama mo pa yung hangin, nakabukas pa yung bintanang malaki. So, makikita nyo talaga na malamig dyan. Dahil ako nga lang mag-isa dito, gumamit ako ng mga supporter para yung mga tagahawak niya, para maging aligned yung pagkagawa ko ng frame. At hindi rin siya yung may parang uwang na onte kasi naiirit ako kung may ganun eh. Mas ganda siya tingnan nyo, lakas-lakas. Pag gumagawa nga kayo ng mga ganito, siguraduhin yung malinis yung gawain para hindi kayo matapok ng mga matulis, galing sa mga gawain. Ayan, nakikita nyo yung tinatanggal ko dyan sa mga papo na nilagay ko para hindi siya nakatusok sa lamesa. Nakailalim naman yung nakapapo na yan. So, hindi rin apektado yung surface na sa taas ng study table natin. So, ayan, kinakabit ko na yung frame ng mga kakabitan ng mga plyboard. Plyboard ang ilalagay ko dyan kasi gusto kong mas matibay siya at saka hindi siya gumewa. Ayun talaga yung pinakagusto ko sa bagay. Hindi siya gumigewa. Straight lang talaga. Walang karunti. Matibay talaga siya. Ayun. So, ito na yung isang frame, nakakabitan pa. And makikita nyo dyan na manipis lang yung ginamit ko dyan kasi mapapansin ko naman na kulang yung kahoy ko. So, tinitipid ko na lang siya at saka ginagawa ko na siya ng paraan para hindi rin siya mahirapan. Hindi ko nga ito matatapos ngayon sa susunod na natatapusin. Maraming salamat. Ito nga pala yung final product natin. Bye-bye!